Mga kapatid ko sa pananampalataya, magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At basahin po natin itong aklat ng Kawikaan 8:5. Kayong mga walang alam, magkaroon kayo ng karunungan. Kayong mga mangmang, magkaroon kayo ng pangunawa. Binasa ko ito sapagkat may mga ilan pa ho na mga tao na matulungan po natin na kung saan ay walang alam sa banal na kasulatan. Walang alam sa pamaran ng Diyos. Hindi kilala ang Diyos. Hindi alam ang mga aral at turo ni Kristo. Kaya narito po inyong lingkod na si Brother Owen, maghahatid po sa inyo ng mabuting balita. At ngayon, bigyan po natin ng linaw itong tanong na ito. Sabi niya sa kanyang komento, Brother Owen, walang mababasa sa Lucas 16:22 na ang katawan ng pulubi ay inilibing at wala din mababasa na ang kanyang espiritu ay dinala ng anghel sa kandungan ni Abraham. Alam niyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, kapag ganito, pag hindi niyo alam yung inyong binabasa at hindi niyo inuunawa, tamang-tama ang binabasa dito sa Kawikaan 8:5. Kaya matuturuan tayo. Kaya kung ikaw ay isang ganito na sinasabi ng kasulatan, kayong mga walang alam, magkaroon kayo ng karunungan. Ang tanong, paano tayo magkakaroon ng karunungan? Kaya sa pagbabasa, ating uunawain, aalamin natin para hindi tayo maging mangmang. Sapagkat ang sabi dito, kayo namang mga mangmang, magkaroon kayo ng pangunawa. So, ibig sabihin, kailangan pala natin yung karunungan at pangunawa. Malinaw po ba? Kaya dito sa ating channel, bibigyan tayo ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita. Ngayon, dito sa kanyang mga komento, no? Kaya gusto ko lang itong bigyan kayo ng ganitong pagtalakay sapagkat karamihan sa atin pag nagbabasa hindi inuunawa. Kaya napapahamak. Katulad po nito, no? So pupuntahan natin yung 16:22 ng Lucas. Tingnan nga natin yung mga pangungusap dito para maintindihan natin, ano? So basahin natin. Lucas 16:22 sa Tagalog ang Biblia. At nangyari namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. Ngayon, balikan nga natin itong tanong na ito. Sinasabi niya wala daw nabasa sa Lucas yung katawan ng pulubi ay inilibing. Tama naman, wala naman talaga tayong nabasa. Pero sa pagbabasa, kung uunawain natin ang buong pangungusap, ulitin natin para maintindihan natin. Ang sabi po dito, at nangyari namatay ang pulubi. Tandaan po ninyo, kapag ba namatay ang isang tao, ano po ang mangyayari sa katawan? Itinatapon ba? Pag-isipan ninyo. Siyempre, kailangan ilibing yan. Nakita po ninyo? Kasi yung pulubing yan, bago makapunta doon sa lugar ng mayaman, kung aalamin niyo ang buong pangyayari, may naghahatid sa kanya. Siyempre, yung mga naghahatid doon sa isang pulubi, siyempre, yun na rin po ang maglilibing kung sakaling mamatay itong pulubi. Nangyari nga po, namatay. Siyempre, may maglilibing sa kanya. Nakita po ninyo? Alin ba ang unang namatay? Yung mayaman o yung pulubi? So nakita natin na unang namatay yung pulubi, tapos yung mayaman. So ulitin natin para maintindihan natin. At nangyari namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. So makita natin na pati yung mayaman namatay din at inilibing. O ibig sabihin, di yung pulubi, walang salitang inilibing. Uunawain po natin para hindi magkaroon ng tinatawag na redundant word. Ibig sabihin na redundant na paulit-ulit na lang sinabi. Diyan, uunawain natin yung mga pangungusap. Kaya merong salitang din, namatay din ang mayaman, patulad noong pulubi, namatay din. Nakita po nyo, namatay ang pulubi, namatay din ang mayaman. Kung inilibing ang pulubi, inilibing din ang mayaman. So, ganun natin uunawain. Kaya po, wag po tayo maging mangmang at wag tayo ding walang unawa. Ang sinasabi dito sa banal na kasulatan, kayong mga walang alam, magkaroon kayo ng karunungan. Kayong mga mangmang, magkaroon kayo ng pangunawa. So ngayon, naunawaan po natin
Kaya kapag nagko-comment at parang inaamin mo na wala kang unawa kasi wala nga nabasa. Pero dahil wala nga nabasa, tandaan mo, yung mga bagay na pangungusap para hindi maging paulit-ulit yung mga paghaba ng pangungusap, iyan po ay nasa isang salita. Kaya balikan natin na unawain natin. Ano po sinasabi dito? Namatay ang pulubi. Kung iisipin natin, namatay din yung mayaman. Kung inilibing yung mayaman, dapat ba ilibing din yung pulubi? Abay, syempre po, parehas siyang ililibing. Ngayon, naging malino pa sa atin? Kaya sa mga ganitong mga komento po ninyo, inililinaw po namin. Ano ho? Hindi namin para kayo ay laitin sa inyong mga kahinaan. Ngayon, kung wala tayong karunungan, wala tayong pangunawa, narito nga po ang inyong lingkod na si Brother Owen para tulungan kayo sa inyong mahihinang unawa. Kung hindi kayo nakakaunawa, yan po ay sinasalita ng Panginoon sa mga taong hindi nakakaunawa. Nakita po ninyo? Kaya ang sabi ng Kawikaan doon sa 8.5, ulitin natin, kayong mga walang alam, magkaroon kayo ng karunungan. Kasi nga po, ang mga salita ng Panginoon, may karunungan yan. Malalaman lang natin ito kung tayo ay makikipag-isa kay Kristo, kung tayo susunod sa kanyang pamaran at utos. Kasi po siya magbibigay ng ganitong unawa at karunungan at kaalaman. Sa kanya yung manggagaling. Kaya pag ganito ang tanong ninyo, at ipinapakita ninyo, para bang may panlait yata ito dito sa, parang pinapakita mo na hindi kami nakakaunawa. So ngayon, binabaliktad mo lang ang sitwasyon na parang hindi nga lang nakasulat yung inilibing yung pulubi, iisipin mo na ba, hindi na yun nailibing? Saan napunta? Uunawain natin. Kung inilibing yung mayaman, inilibing din yung pulubi. So malinaw po ba? Ngayon, ituloy natin. At wala ding mababasa na ang kanyang espiritu ay dinala ng anghel sa kandungan ni Abraham. Yung pulubi po na tinatawag na Lazarus. Siyempre, di ba't may sangkap ang ating pagkatao? Mayroong kaluluwa, may espiritu at katawan. So basahin muna natin para doon sa mga bago na papadaan, alam yung sangkap ng pagkatao natin. Ano ho? Basahin natin dito sa unang Tesalonica 5.23. Basahin natin. Pakabanalinawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao. Ano yung buo natin pagkatao? Ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, dito sa ating binasa, yung ating pagkatao may espiritu, may kaluluwa at katawan. Ngayon, kung namatay yung ating katawan, anong gagawin? Siyempre, kailangang ilibing yan. Ano ho? Kasi nakasulat din po na kailangan ilibing ang katawan ng tao. Basahin nga natin yon. Dito po sa mga sulat ni Job 40:13, ilibing mo silang lahat sa lupa, sa lugar ng mga patay. So malinaw po, kapag po namatay ang tao, ililibing sa lupa. So yung katawan. At doon naman sa salitang lugar ng mga patay, dito nga po pupunta yung mga espiritu at kaluluwa. Sana naging malinaw ito sa inyo. No? Ngayon, para maintindihan natin, yung ating katawan, inililibing ano po? At yung ating espiritu, saan ho pupunta? Yung ating espiritu at kaluluwa. Sinabi ko po sa inyo, hindi yung pag-alagala. Dadalhin nyo ng anghel. Balikan natin yung talatang iyon. Ano? Dito po sa Lucas 16:22, at nangyari namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Ibig sabihin po, anghel po ang nagdadala doon sa kaluluwa at espiritu nung namatay yung pulubi. Ano ho? Pati yung mayaman ay dinala yung kanyang kaluluwa at espiritu, pero ibang lugar naman yun kasi ibang situation din ang paglalagay naman noong mayaman na hindi kumikilala sa Diyos. Ibig sabihin, walang pakialam sa Diyos, hindi niya inalam yung patungkol sa Diyos. Ang kanyang buhay nung siya'y nabubuhay ay mga bagay na kalayawan sa kanyang buhay. So, ibig sabihin, nagpalalo siya, ang kanya na lang ginawa sa kanyang buong buhay ay magpasarap na lamang. Na hindi niya inalala yung Diyos na nagbibigay ng biyaya at buhay sa kanyang sarili. Kaya gano'n na lang po, may pinuntahan yung mayamang lalaki, saan ho napunta? Ibang lugar naman yun, yung tinatawag na lugar ng Hades. So yung kanyang espiritu doon naghihirap,
doon po ipinaparanas ng Diyos na siya ay nagkasala sa Diyos para ipakita ng Diyos na yung mga taong walang pagkakilala sa Diyos at hindi pinapahalagahan yung patungkol sa Diyos, kaya makakaranas po sila ng paghihirap. So malino po. Ngayon, balikan natin itong tanong na ito para hindi tayo lumayo. Kasi nga po, nagbigay lang po tayo ng konting input sa ating kaisipan para lumawak. Pero dito, balikan natin itong tanong na ito na ang sinasabi niya na pati daw yung espiritu nung namatay. Ngayon, dito sa kanyang ini-insist na wala daw na mababasa na yung espiritu nung pulubi ay wala daw mababasa na dinala ng anghel sa kandungan ni Abraham. Siyempre, paano ba yung sasabihin? Kaya nga dinala. Ngayon, common sense mo na yon. Anong dadalhin ng anghel? Yung katawan nga'y nailibing, ano po ang dadalhin ngayon? Para maintindihan natin, yung mga kaluluwa talagang pupunta doon sa Sheol o Hades. Ngayon, alamin natin dito sa binasa natin, yung kandungan ni Abraham, ito'y lugar po ng Sheol. At yung namang namatay na mayaman, dinala doon sa Hades. Kasi dalawang lugar naman po yun, di ba? Kaya nga magkaiba din ang pangalan, isang Sheol at isang Hades. So malinaw naman po yun. Hindi naman po yun parihas. Pero yung lugar na yun, lugar na mga patay. Kaya nga tinatawag din lugar ng mga patay kasi nga merong Sheol at may Hades. Ngayon, para makita natin, basahin natin. Tuloy muna natin sa verse 23 para makita natin yung mayaman dinala yung kanyang espiritu at kaluluwa. Saan? Puntahan natin yon. At basahin natin ito. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Ulitin natin. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. So nakita natin, mayroong dalawang places doon sa lugar ng mga patay. Yung Hades, lugar ng pagdurusa. At yun namang lugar ni Lazaro at ni Abraham, ito po yung lugar na kung saan ay inaaliw ang kaluluwa. Para maintindihan natin, ito ay isang bagay na para maintindihan natin, para maunawaan lang po nitong nagko-comment sa atin. Kasi nga wala nga namang mababasa. Pero para maintindihan natin, yung espiritong yun napunta yun sa lugar ng mga patay. So babasa tayo para malaman natin yung mga napunta po doon sa lugar ng mga patay ay mga espiritu na kung saan ay doon muna sila pinagpapahinga. So basahin natin dito sa unang Pedro 3:19. Na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. So itong talatang ito, ano ba sino yung nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan? Basa tayo ng ibang salin. At sa kalalagay niyang espiritual, nangaral siya. Sino po yung nangangaral na yan na pumunta doon sa lugar ng mga patay? O tinatawag na mga taong nakabilanggo, yung espiritu nila nakabilanggo. O malinaw po dito, muli natin basahin. At sa kalalagayan niyang espiritual, si Jesus po yun. Yung nasa kanyang kalalagayang espiritual kasi namatay nga po yung kanyang katawan at inilibing. So malinaw po, yung illustration doon na si Kristo po ay napako sa krus, yung kanyang katawan, inilibing. Pero yung espiritu ni Kristo, saan pumunta? Doon sa mga espiritu ding nakabilanggo. O diba? Ulitin natin. At sa kalalagay niyang espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo. Ito para sa lato at maunawaan natin. Diba't kapag nakabilanggo, hindi na yung pag-alagala, nakakulong nga po. Kaya nga yung mga espiritu, ibinibilanggo para hindi pag-alagala. Yan, para maintindihan lang natin. Kaya nasa lugar po yun ng Sheol, doon namamalagi. Hindi para isipin ninyo na mga espiritu nila ay pag-alagala. At ang tanong pa ng iba, nakakausap pa raw nila yung mga espiritong namatay, yung mga mahal sa buhay. Hindi po ganun. Malinaw po, yung mga espiritu nila o kaluluwa ay nakabilanggo. Diba? Ganun din po sa natural, ibinibilanggo ang mga tao para hindi pag-alagala. Ganun din po sa espiritual. So malinaw po ba sa inyo? Magpatuloy tayo.
O di ba? Yung mga taong nakabilanggo, tao din po yun, pero wala na yung katawan, espiritu at kaluluwa lang. So malinaw po ba? Kasi hindi lang naiintindihan itong nagko-comment na ito. Maaring wala siyang unawa. Mangmang pa sa salita ng Diyos. Yung po sinasabi kanina doon sa Kawikaan 8:5 ha. Hindi ko para kayo laitin. Kasi nga po, tayong mga walang unawa, walang karunungan, magkaroon daw tayo. Unawain natin yon. Itinuturo nga sa atin ni Jesus ang mga bagay na ito. Balikan natin ha para hindi kayo masaktan. Ano po sabi dito sa Kawikaan 8:5? Kayong mga walang alam. O di ba? Kasi hindi nyo inuunawa. Sa mga ganitong walang alam, magkaroon kayo ng karunungan. Kayong mga mangmang, magkaroon kayo ng pangunawa. Kaya kaibigan, kung gusto mo magkaroon ng karunungan at pangunawa sa mga salita ng Diyos, uunawain mo. O ito ay kaibigan, para magkaroon ka ng karunungan, humingi tayo sa Diyos. Sabi ni Apostol Santiago 1:5, kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya na walang pagmamaramot at panunumbat. Kaya kaibigan, nasa Diyos po. Ibibigay ito sa iyo kung hihingi ka sa Kanya. Pero huwag mong gagamitin sa kasamaan. Bakit? Ikapapahamak mo din ito. Kasi nga po, ang salita ng Diyos, gagawin natin ito sa mga bagay na mabubuting gawain, hindi para gamitin sa iyong kasamaang ninanais, para hindi mo rin ikapahamak ang salita ng Diyos. Kaya sapagkat ang salita ng Diyos, ibinibigay lang ito sa mga taong maglilingkod sa Kanya at susunod sa Kanyang pamamaraan. Pero kung ito'y gagamitin mo sa kasamaan, ikapapahamak mo naman ito. So balikan natin yun ha. Ngayon, napansin mo ba? Yung Espiritu ni Kristo bumaba doon sa lugar ng mga nakabilanggo. Alam mo kaibigan, itong talatang ito na isinulat po ni Pedro, kaya si Jesus po ay nasa espiritual na kalagayan, nasa espiritu siya, pinuntahan yung mga espiritu ng mga taong nakabilanggo. So malinaw po. Yan dapat natin maunawaan. Kaya nga po, ito rin ang sabi. Itong mga nakabilanggong ito ang pinuntahan yung nasa Sheol, hindi doon sa Hades. Kasi yung Hades naghihirap na nga doon eh. Puntahan natin yung sabi ng isang mayaman. O itong talatang ito, maunawaan natin kung bakit hindi pupunta si Jesus doon sa lugar ng Hades. Pero ang pinuntahan ni Jesus ay Sheol. Tingnan natin mamaya ha yung Sheol. Dito muna tayo sa Hades. Subalit sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Ituloy pa natin. Verse 26, bukod dito, may isang malaking banging inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari at wala rin makakatawid mula riyan patungo sa amin. At sinabi niya, kung gayoy, ipinapakausap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang magpatotoo sa kanila, nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Subalit sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Hayaan mo silang makinig sa kanila. Sinabi niya, hindi amang Abraham, subalit kung ang isang mula sa mga patay ay pumunta sa kanila, sila'y magsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinapakinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay. So dito, makikita natin wala talagang pag-asa kapag napunta doon sa lugar ng Hades. Pero si Jesus, nung siya pumunta doon sa lugar ng mga patay, hindi Hades ang pinuntahan. Sheol po yun. Kaya may maliligtas doon sa kanyang pinuntahan. So pupuntahan natin yung lugar ng Sheol para maintindihan niyo kasi maraming nalilito. Iisa daw ang kahulugan noon, yung Sheol at Hades. Dahil daw yung Hades ay sa salita daw na Greek at ay yung Hebrew naman ay yung salitang Sheol. Nakita po ninyo. Ngayon, para maintindihan natin ang dalawang salitang ito, yung Greek at Hebreo, talagang magkaiba yan at ibang lugar din yan. Ngayon, basahin natin itong talatang ito para malaman natin kay Kristo rin ito tinutuko yung salitang Sheol, doon siya napunta. Basahin natin. Dito po sa Salmo 16:10.
sapagkat hindi niyo pinabayaan ang aking kaluluwa ay mapunta sa lugar ng mga patay, hindi ninyo hayaang mabulok sa libingan ang matapat ninyong lingkod. Si Kristo po ang tinutukoy diyan. Kayong kaluluwa ni Kristo o yung kanyang espiritu napunta doon sa mga taong nakabilanggo. Yung po'y Sheol. O, puntahan natin itong isang salin ha, para maintindihan natin. Ito po sa ADB, sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol. Tandaan po, Sheol, hindi po Hades. Ang pinuntahan ng mayaman, Hades. Kaya hindi nagpunta si Jesus doon sa Hades. Ang pinuntahan na lugar kung saan si Abraham at si Lazarus. Ito yung ang Sheol na tinatawag. Pinuntahan yun ng ating Panginoong Jesus. Ulitin ko po ang talatang ito. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol. Ibig sabihin, pumunta doon sa Sheol at nangaral sa mga nakabilanggo. Diba? Nung nangaral siya, ikatlong araw nabuhay na muli si Kristo. At yung kanyang katawan, nabuhay na ding muli. Kaya nagpakita sa kanyang mga alagad na nabuhay si Jesus. Nakita po ninyo. Tuloy natin. Ulitin natin itong talatang ito ha. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, ni hindi mo man titiisin ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Mismo si Jesus, kaya ikatlong araw nabuhay na muli. Pati yung kanyang katawan, nabuhay na muli. Nakita po ba ninyo ang ibig sabihin diyan? Ngayon, puntahan natin na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. So, malinaw po. O kung babasa tayo ng ibang salin, at sa kalalagan niyang espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo. So, yung nakabilanggo, yung mga espiritu nila naroon sa Sheol. Kasi yung lugar ng Hades, mainit doon. Ibig sabihin, naghihirap, di ba? Dinidescribe na mainit. Ibig sabihin, kaya nga yung lalaking mayaman nahingi ng kahit kapatak lang na gapatak na tubig na mula sa daliri ni Lazarus ay nahingi siya para maibsan yung kanyang paghihirap. So nakita po ninyo. Kaya ito, maintindihan natin na yung dalawang bagay doon sa lugar ng mga patay, may Hades at may Sheol. At pinuntahan niya yung si Lazarus at si Abraham at yung mga naunang namatay doon sa panahon ni Noe na ginunaw ang mundo. Na kung saan yung mga tao doon na nadamay sa paggunaw para mahango din. At yung ibang mga tao doon na hindi sumusunod sa paraan ng Diyos, kaya nagkang mamatay lahat doon, nadamay yung pati yung mabubuti, pero ang ginawa ng Diyos sa panahon ni Jesus Christ, pinuntahan yon at para pangaralan at mabuhay din sila sa Espiritu. Nakita po ba ninyo ang kagandahan pag marunong kang umunawa ng kasulatan? Tapos, katulad nito, no? Ay hindi nakakaunawa. Wala daw mababasa na yung katawan ng pulubi o ni Lazarus ay nilibing. Eh wala kang nga mababasa kasi hindi mo inuunawa. Pero kung unawain mo, lahat ng tao inililibing yan. Maging sa panahon nila yan, nililibing po yan. At nakasulat naman po sa banal na kasulatan. Ngayon, naiintindihan ba ninyo? Kaya yung espiritu na sinasabi mo, bagamat hindi nga sinabi doon, ano ba ang dadalhin ng anghel? Na ilibing naman yung katawan. Ay syempre, ang daladala ng anghel, kung inilibing yung katawan mo, magse-separate yung espiritu at kaluluwa mo, ay para hindi pa gala-gala, ang mga anghel po ang may responsibilidad na dalhin kung saang lugar, kung sa Hades o sa Sheol. Kung ikaw ay mabuti, doon sa Sheol. O kung ikaw ay masama, ayaw mong sumunod sa Diyos, lalong-lalo na po yung mga ayaw kumilala sa Diyos. Kapag namatay ang mga yon, siyempre mayroong pagdadalhan yon. Ang anghel po ang nagdadala doon sa lugar ng Hades. Yung mga taong ang pinapahalaga na lang ay yung sa kanilang sarili. Pero yung mga tao naman po nagtitiis ang kanyang buhay at sumusunod sa mga paraan at utos ni Kristo, pagdating ng panahon, bubuhay muli sila at bibigyan sila ng buhay na walang hanggan doon sa langit na maninirahan, hindi na dito sa lupa na ang naghahari ay si Satanas. Ano po? So sana naintindihan po ninyo ang ating naging talakay. So recap tayo. So dito, bagamat wala tayong nabasang inilibing yung katawan ng pulubi, kasi nga po, hindi lang inunawa itong talatang ito. Puntahan uli natin. At nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Tandaan po ninyo, kung namatay man siya at wala man tayo nabasa, ay siyempre ang kanyang katawan nga, inilibing na yon. Understood na yung inilibing. Kasi susumahin mo yung pangungusap
namatay din naman ang mayaman, namatay din. Ibig sabihin, namatay ang pulubi, namatay din ang mayaman. Kung inilibing yung mayaman, syempre inilibing din yung pulubi. Ganun lang natin uunawain. Pero kung ganito ang mga komento para lang makapagbigay ng para siraan tayo, ay hindi po. Hindi niyo po kami maiisahan sapagkat ang taong may pangunawa, ang Diyos po ang nagbibigay. Kung meron kang laman ng aral at turo ni Kristo sa iyong puso, hindi kami madadaya ng mga taong ganitong parang may paninira ang ibig sabihin yan. Kasi marami itong komento na kung saan ay para siraan ang ating channel, pati yung mga ngaral. Sa halip na magtanong na lang po kayo, marami kayong matututunan sa channel na ito kaysa manglait po kayo. Okay po, hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sumainyo po ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at ng ating Panginoon Kristo na ating tapagligtas. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. God bless you po sa inyong lahat.